Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Lulusog ang butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Lala, Yaramila Lala. Yaramila Grower, Yaramila Grower. Yaramila Grower, angat ang ani at kita. Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Sa panahon ngayon, hindi lahat nakukuha sa tingin-tingin lang. Maging smart farmer gamit ang Yara Farm Weather App. Alamin ang mahahalagang impormasyon tungkol sa lagay ng panahon. Madali lang itong gamitin. Ihanda ang iyong smartphone. Gumagana ang app sa iPhone at Android phones. Kung ang phone mo ay Android, siguraduhin na ito ay Android version 5.0 pataas. Siguraduhin na ang iyong Android phone ay may latest version ng kahit anong browser. Tiyakin na updated ang iyong browser sa Google Play Store para gumana ang app. Siguraduhin na ang iyong Android phone ay nakabukas ang lokasyon at nakaset sa Pilipinas. Step 1. I-download ang Yara Farm Weather app mula sa Google Play Store. Libre ang app na ito. Step 2. Buksan ang app at i-set up ito. Step 3. I-on ang lokasyon at iset ito. Payo namin, pumuesto ka sa iyong lupain para eksaktong lokasyon ang marehistro sa app. Step 4. Kumpirmahin at pangalanan ang lugar na ito. Pwede ka pang magdagdag ng iba't ibang lokasyon ng mga lupain. Congratulations! Nakaset up na ang iyong Farm Weather app. Dito sa Daily View ay makikita mo ang mahahalagang impormasyon sa isang tingin lamang. Ang lagay ng panahon, ang temperatura, kahalumigmigan o humidity, at direksyon at lakas ng hangin. Makikita mo rin ang lagay ng panahon sa parating na linggo. Hindi lang yan, marami pang kayang gawin ang Yara Farm Weather app. Sa Season tab ay makikita mo ang lagay ng panahon sa nakalipas na 30 araw at sa parating na 15 araw. Sa Rain tab naman ay makikita mo ang updates kung may parating na pag-ulan. Kayang-kayang paghandaan ang irigasyon ng iyong lupain. Maaari mo ring ibahin ang wika, Tagalog man or English. Maaari ka ring magbigay ng komento o feedback upang mapagbuti pa namin ang app. Hindi lang yan, pwede ka pa mag-share ng lagay ng panahon sa mga kapwa mong magsasaka at landowners. At pwede mo pang ilagay ang inyong mga pananim at sukat ng inyong taniman. Maaari mong piliin ang angkop na unit ng pagsukat sa Settings tab. Farming got smarter dahil sa Yara Farm Weather app. Maging smart farmer na! Bisitahin ang Yara Philippines sa Facebook para sa dagdag na impormasyon. Sa bawat magsasaka, karamay niyo kami sa pagtatanim, sa matinding init, sa pag-aani, sa pangangalaga, sa patuloy na pag-aksyon sa kabila ng mga hamon. Isang malaking pasasalamat sa mga bayani ng ating bayan. Karamay niyo kami upang siguraduhin na hindi kayo mapapabayaan. Hindi kayo nag-iisa. Ano man
ang ating pagdaanan. Yara Fertilizers Philippines. Abonong nagpapabulas, abonong nagpapalago. Iwas sakit ang maisan at palayan, masagana ang tubo. Yara Grower, Yara Grower. Lulusog ang butil at puno, aangat ang ani nyo. Sa abonong para sa iyo, aangat ang kabuhayan. Yara Grower, Yara Grower. Yara Milalala, Yara Milalala. Yara Grower, Yara Grower. Yara Grower, angat ang ani at kita. Dahil sa Yara, walang katapat ang pag-angat sa hamon. Sa panahon ngayon, hindi lahat nakukuha sa tingin-tingin lang. Maging smart farmer gamit ang Yara Farm Weather App. Alamin ang mahahalagang impormasyon tungkol sa lagay ng panahon. Madali lang itong gamitin. Ihanda ang iyong smartphone. Gumagana ang app sa iPhone at Android phones. Kung ang phone mo ay Android, siguraduhin na ito ay Android version 5.0 pataas. Siguraduhin na ang iyong Android phone ay may latest version ng kahit anong browser. Tiyakin na updated ang iyong browser sa Google Play Store para gumana ang app. Siguraduhin na ang iyong Android phone ay nakabukas ang lokasyon at nakaset sa Pilipinas. Step 1. I-download ang Yara Farm Weather app mula sa Google Play Store. Libre ang app na ito. Step 2. Buksan ang app at i-set up ito. Step 3. I-on ang lokasyon at iset ito. Payo namin, pumuesto ka sa iyong lupain para eksaktong lokasyon ang marehistro sa app. Step 4. Kumpirmahin at pangalanan ang lugar na ito. Pwede ka pang magdagdag ng iba't ibang lokasyon ng mga lupain. Congratulations! Nakaset up na ang iyong Farm Weather app. Dito sa Daily View ay makikita mo ang mahahalagang impormasyon sa isang tingin lamang. Ang lagay ng panahon, ang temperatura, kahalumigmigan o humidity, at direksyon at lakas ng hangin. Makikita mo rin ang lagay ng panahon sa parating na linggo. Hindi lang yan, marami pang kayang gawin ang Yara Farm Weather app. Sa Season tab ay makikita mo ang lagay ng panahon sa nakalipas na 30 araw at sa parating na 15 araw. Sa Rain tab naman ay makikita mo ang updates kung may parating na pag-ulan. Kayang-kayang paghandaan ang irigasyon ng iyong lupain. Maaari mo ring ibahin ang wika, Tagalog man or English. Maaari ka ring magbigay ng komento o feedback upang mapagbuti pa namin ang app. Hindi lang yan, pwede ka pa mag-share ng lagay ng panahon sa mga kapwa mong magsasaka at landowners. At pwede mo pang ilagay ang inyong mga pananim at sukat ng inyong taniman. Maaari mong piliin ang angkop na unit ng pagsukat sa Settings tab. Farming got smarter dahil sa Yara Farm Weather app. Maging smart farmer na! Bisitahin ang Yara Philippines sa Facebook para sa dagdag na impormasyon.
Hey, magandang hapon po mga kayara at nandito naman po ulit tayo para po magsama-sama tayo sa talakayan natin ngayong tanghali po. Ang ating pong paksa ngayong tanghali ay tungkol po sa crop nutrition in onion. So bago ko po muna simulan, nais ko po munang batiin yung mga nakakasama natin ngayon, yung mga naandito po, nanonood po dito sa FB Live natin. Yung aking kumpanyero na si Mr. Mark Prudencio, dating kasama ko po yan. Si Rolly James Aviles Otero, magandang tanghali po. Caroline Lopez, Lorvic Martinez, Milks James Avila, si Mr. Ruben Aldana, Mon Miguel Manicas Reyes, Francis Intacto, Elgin Delara, Tony Magno Chong, magandang tanghali po. Si Jos Bondach, MG Human, Liza Kilong-Kilong, Brenda Balbarino, Almeroda, magandang tanghali po. Taga-Leyte po yan, nanonood po siya from Leyte. At ang aking pong kumpanyero din po na si Mr. Adorado Chumacera, magandang hapon po sir. Jesse Gallero, ganun din po. Mike Cheryl Tan, sa Mindoro, Sagana po. Salamat ng marami po. At si Christian Saluta. Mamaya po, babanggitin pa rin po natin yung iba nating mga kasamahan na nandito po ngayon sa ating talakayan. So, bilang panimula po, nais ko muna po sa inyong ipahayag kung sino yung mga nagwagi. Nung tayo nag-present po ng ating crop nutrition in watermelon, meron po tayong ibinigay na tanong dyan. At 5 po yung mapalad nating nagwagi. Sila po ay si Mohana Jonel, si Solomon Cespedes, Alex Manalili Pantalion, Venus Acocos, Dante Blanco. Kayo pong 5 ay nanalo ng tig na 200 piso po na load sa inyong telepono. So abangan po na yung abiso kung paano po mapapasa inyo yung aming ibinigay na premyo po. Congratulations po. At kagaya rin po ng dati, bago tayo magsimula, nais ko muna po na bigyang paalala ulit kayo yung pag-iingat na kailangan natin gawin dito sa COVID-19. Kasi hanggang ngayon, nandyan pa rin po yung panganib na mahawa tayo. So, kailangan po, paulit-ulit nating sabihin, itong ating kailangan i-observe na mga pag-iingat. Okay, ugaliin po nating maghugas ng kamay at sa tamang pamaraan at pagkatapos maghugas ng kamay, mag-sanitize po tayo gamit ang alcohol. Takpan po natin ang bibig at saka po ilong kung tayo ay babahing. Huwag po natin or iwasan nating hawakan ang mata, bibig at ilong dahil dito po maaring pumasok ang virus sa katawan natin. Panatiliin natin ang ating kalinisan ng katawan at saka kalakasan sa paliligo po malimit at saka po pag-ehersisyo kasi ngayon palaging nasa bahay tayo, kailangan po medyo iklas ng kaunti para naman po tayo ay ma-exercise yung katawan natin. Kung tayo may kakausapin, dapat po i-observe natin yung tinatawag nating social distancing na 1 hanggang 2 metro. At kung meron po tayong kasamang may sakit o meron tayong makikitang may sakit, tayo po ay umiwas o lumayo sa kanila. So, hindi ko na po ngayon patatagalin. Ang kasama po natin, isa pong eksperto ng pag-alaga po ng sibuyas. Dati-rati nga po siya nung wala pa na hindi pa namin nakakasama dito sa Yara. Nagtatanim na po ng sibuyas yan. Kaya nga po, kabisado niya yung pagtatanim ng sibuyas. Alam niya yung problema. Alam po niya yung magandang solusyon para makaani ng maganda. Ang pangalan po niya ay si Marlon Viloria. At bukod po dito, mayroon din po tayong kasama na nasa Mindoro po ngayon. Sa Mindoro Occidental po. Siya po yung aming eksperto doon sa Mindoro. Kaya ko po inimbita sila kasi yung 2 kinatatayuan nila, yan po yung mga pangunahing lugar na nagtatanim ng sibuyas. So, yung mga practices doon, magagandang practices doon, magagandang practices dito sa Mindoro, pagsasamahin po natin at pag itinanong po, yan 2 pong yan ang makakatulong po pagsagot ng mga katanungan niya. So, eto na po, ililipat ko na po sa kanila ang floor para maumpisahan na po nila yung pagdidiscuss tungkol dito sa ating crop nutrition sa sibuyas. Okay po, Marlon? Maraming salamat, Sir Marcy, sa iyong pagpapakilala. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga taga-subaybay, mga kayara at mga kasaka.
So ako po si Marlon Biloria, ako po ang Junior Sales Agronomist ng Yara Fertilizer Philippines na naka-assign po rito sa Nueva Ecija. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay may kinalaman po sa pag-aalaga at pagtatanim po ng sibuyas. Nalalaman naman po natin na ang sibuyas po ay isa sa mga pangunahing sangkap sa pagluluto ng atin pong mga may bahay, na kung saan ito ay nagbibigay ng kakaibang amoy at sarap sa ating mga pagkain. Pinaniniwalaan din po na ang sibuyas ay nakatutulong para po tayo ay hindi basta-basta magkasakit, kagaya po ng kanser, ng mga sakit sa puso, o kaya naman ay sa pagka-stroke. Ano po? At ang sibuyas po ay pangkaraniwan na itinatanim ng ating mga kaibigang mga magsasaka dito po sa parte po ng Nueva Ecija at mga Pangasinan at Occidental Mindoro. So, pangkaraniwan po na itinatanim po ng ating mga magsasaka ay ang dilaw na sibuyas o puti, kung tawagin din po nila, at yung pula. So, pangkaraniwan, ito po ay itinatanim nila sa pamamagitan ng pagdidirek o pagbubudbod, at yung isa naman po ay ipinupunla at inililipat tanim. Ayan. So, pag-aralan po natin yung pong katangian po ng sibuyas. Ano po? So, ang sibuyas po ay mayroon pong mga maninipis at mga mabababaw na ugat. Ano po? At sila po ay sensitibo sa sakit at iba't ibang klase po ng fungus. Kaya nga po iniingatan natin na yung ating pong mga punlang sibuyas hanggat maaari ay huwag sanang napuputol yung ugat, dahil minsan yan po yung nagiging mga dahilan para po makakuha po sila ng sakit. At ang sibuyas po ay nangangailangan na makatanggap po ng init ng araw na hanggat maaari po ay 12 hanggang 13 oras sa loob ng isang araw. At ito po ay kapag mayroong 7 hanggang 10 dahon at masyadong malamig yung ating pong panahon, ito po kung minsan ay makikita po natin na namumulaklak. Ano po? Okay, sa climatic and soil requirements naman po ng sibuyas, kapag bata po ang sibuyas, kailangan ito ng medyo malamig na panahon. Kung papansinin po ninyo mga kasaka, kapag ka po ang punla po natin ay binunot mula sa kanilang kamang punlaan, hindi po naiiwasan na po yung ugat niyan. So ibig sabihin, meron pong stress na nangyayari sa kanya, at minsan yung nalagot po na ugat na yun, entry point po yan ng mga sakit. Kaya nga minsan, sinasawsaw natin yan sa fungicide, o kaya naman, nag-i-spray agad tayo ng fungicide. Pero isa po sa mga sikreto dyan para po mas mapaganda natin yung ating mga pananim, yung pong sibuyas natin ay nangangailangan talaga siya ng malamig na panahon. So siyempre, kung itinanim natin siya at malamig yung panahon, hindi siya masyadong nadadarang ng matagal sa init. Pangalawa, mas madali siyang nakaka-recover. So mas maganda yung nagiging bulas ng ating mga sibuyas. Kaya nga lang po, kapag pumasok na po yung ating sibuyas sa panahon na siya ay namumorma na, kailangan na po niya nung medyo tuyong panahon na mayroong kataasan ang temperatura. Kapag ka ito pong yugto po na to ng atin pong sibuyas ay madalas na nauulan, dyan po minsan nagkakaroon ng problema yung ating mga kaibigang mga magsasaka. Meron na pong mga namimilipit ang mga sibuyas po dyan, isa-isa na po silang mga nalulungkot o nagpapatay. Ano po? At alam naman po natin na yung mga kaibigan po nating magsasaka, talaga namang alagang-alaga po nila yan sa mga iba't ibang klase po ng fungicide na protection din naman natin para hindi sila magkasakit. At may kinalaman naman po sa soil requirements. Sa lupa naman po na atin pong pagtatamnan, mas maganda po na buwaghag yung piliin nating tatamnan ng ating mga sibuyas para po yung kanilang mga ugat ay mas malaya po na nakakagalaw o nakapagpapakapal ng ugat kumpara dun sa mga compact na lupa, na kung saan kapag natuyo yung lupa, bumibitak, so naiiwasan po natin na yung ugat ay malagot. Maganda din po na dapat meron tayong magandang drainage para po kapag kapuulan ng ulan, yung pong tubig ay hindi masyadong nabababaran yung ating pong sibuyas para hindi sila basta-basta magkasakit. At kung sakali naman po, hanggat maaari, yung pong ating mga tatamnan ay may pH level po na 6 hanggang 6.5. At kung mababa po dito yung pH ng ating pong lupa, kung nagpa-analysis po tayo, kailangan maglagay po tayo ng apog o lime 1 buwan bago tayo magtanim. At umiwas po tayo na magtanim sa lagkiting lupa. Okay?
Okay, so tuloy po natin. Tignan naman po natin yung mga yugto po ng paglaki ng atin pong mga sibuyas. Alam po ninyo mga kasaka, meron po tayong mga tinatawag na critical na stage po ng atin pong sibuyas. Ito po yung simula po sa kanyang buto hanggang sa cotyledon pole na tinatawag po natin. Kung mapapansin po ninyo sa may picture, naka-highlight po rito yung buto nung namunla tayo at inoobserbahan natin yan hanggang sa kanyang pagtubo o pagtoge kung tinatawag natin, at yung pagtubo ng ating pumbuto hanggang sa makita po natin yung kanyang unang dahon hanggang dun sa maging 3 hanggang 4 na yung kanyang dahon, at tinatawag po natin itong cotyledon pole. So sensitibo po ang atin po mga sibuyas kapag ka po bagong sibol pa lang. Kung kaya nga kailangan hanggat maaari po sana sabay-sabay yung kanilang pag-germinate. So para po kapag tayo ay naglagay naman ng pamatay damo, konti lang po yung maapektuhan ng herbicide na gagamitin natin. Tsaka mas makabubuti po hangga't maaari kung kontrolado talaga natin yung damo para hindi na po siya makaabala doon sa paglaki po ng ating mga buto ng sibuyas o mga punlang sibuyas. Bakit? Kasi po yung damo may ugat din po yan. So kapag ka po tayo ay naglagay po ng abono, yung pong damo kasabay din pong kumakain ng halaman po natin. Minsan nga, mas mabilis pa silang lumaki kaysa dun sa ating mga talagang itinatanim. Kaya po hanggat maaari, sana makontrol agad natin yung damo sa umpisa pa lang. Opo? Okay. So dumako na po tayo sa crop establishment. So kinakailangan na matapos nating piliin yung pinakamagandang parte ng ating bukid na pamumunlaan, so dito po tayo mag-a-apply ng mga glyphosate. So ito yung para mapatay na po natin yung mga damo. At pagkayari po noon ay magkakaroon na tayo ng tinatawag na land preparation. Dito natin bubungkalin at igagayak yung ating kamang punlaan. At kapag ito po ay naigayak na po natin, so may tinatawag tayong sanitation. Siyempre, pinasisingawan din naman po yan. At minsan, yung mga kaibigan nating mga namumula ay nag-i-spray na sila agad ng mga iba't ibang klase ng fungicide para po kung sakaling magbudbud tayo ng buto, na-applyan na kaagad yung lupa. At doon sa may bed formation naman po, so hanggat maaari sana ay 1 metro yung pong lapad ng atin pong kamang punlaan, at ito naman po ay nakaangat sa lupa o nakahang po para po kung sakaling umulan, hindi naman po maanod yung atin pong mga buto at hindi naman po pamahayan po ng tubig. So minsan po yung pong ating pong mga kaibigang mga magsasaka na namumula, naglalagay sila ng organic fertilizer o minsan naman po nagbabasal din sila ng complete fertilizer, yung Yaramila Unique 16. At kasunod po nun ay ito na po yung tinatawag nating seedling establishment. Dito na po papasok yung panahon na tayo po ay naglalagay ng abono sa ating mga punla at nag-a-apply din po tayo ng mga pesticide at mga fungicide para maiwasan nating magkasakit at masigurado po natin na lumaking malusog yung ating mga punla. At kapag na-reach na niya yung edad na siya ay kinakailangan na nating ilipat tanim, so kailangan na po natin siyang bunutin at ilipat sa mas malawak na taniman na kung saan doon naman siya maglalaman. So sa weed control po tayo, hindi natin dapat na isaalang-alang o ipagwalang bahala yung pong pag-control sa damo. Kailangan po natin ito para po magkaroon tayo ng magandang ani. Ang sibuyas po ay hindi kayang lumaban sa paglaki ng mga damo. Mababaw po kasi yung ugat nito at hindi nalililiman yung mga kadaming damo. Kaya kung papansinin po ninyo, minsan nga, pag nag-a-apply tayo ng abono, nag-i-spray po tayo ng mga pampaganda ng sibuyas, minsan mas mabilis pang lumaki yung damo o kaya sumasabay pa yung damo sa paglaki ng sibuyas. Kaya nga lang minsan, may mga kaibigan po tayo na nagkakaroon tayo ng tinatawag na mechanical weeding. So okay naman po ito. Kaya nga lang kapag ka po panahon po na ang atin pong sibuyas ay medyo naglalaman na, so pinaiiwasan po natin na gamitin po natin ito. Bakit? Kasi po pwede po niyang ma-damage yung ugat ng atin pong sibuyas. At minsan naman kapag ka po tayo ay nagpapadamo kahit pag namumurma na o naglalaman na atin pong sibuyas, maaari po ritong maapektuhan po yung igat o yung ugat. Hindi po kasi maiiwasan na kapag ka po kinakarit o binubungkal yung damo, nagagalaw din po yung atin pong sibuyas. So naapektuhan po yung ating mga tanim na ito at minsan nai-stress po sila. Pero
Hangga't maaari po kung tayo ay magpapadamo, doon po sa panahon na hindi pa naglalaman yung atin pong mga sibuyas para po hindi sila masaktan. So, ang sibuyas po ay isa sa mga pinakasensitibo sa taglay na asin ng abonong ginagamit. Kung papansinin po ninyo, dito po sa picture po natin, yung pong sili, yung carrot, yung strawberry, yung apple, yung citrus, ay sensitibo po sila. Ano po? Sa salinity. Kaya nga lang, yung pong cabbage, yung potato, yung tomato, so moderate sensitive lang po sila sa salinity. Pero pag napansin po ninyo, yung pong onion ay napaka-sensitive po niya. Kasi naka-highlight po siya ng color na red. Dalawa po ang pinagkukunan natin ng potassium. So kung papansinin po ninyo, meron tayong muriate of potash na mayroon pong 116 salinity o salt index. Ano po? At yung pong sulfate of potash na 46 naman po ang kanyang salt index. Ang abono po ng Yara ay nagtataglay ng potassium mula sa sulfate of potash, kaya hindi po tayo mag-aalala sa konsentrasyon ng asin na ilalagay po natin sa ating mga sibuyas na baka ito ay sobra, ito ay kulang, o ito ay makaapekto. Bakit? Ganito po, sa ganito pong pangyayari, maaari po tayong makaiwas sa 10% loss. Okay. So bukod po dito, ang sobrang chloride ng abonong muriate of potash ay nakapagpapababa ng organic acid. Ano po, na nagdudulot ng di magandang lasa o hindi kagandahang lasa, mababang sugar, starch at protein na content po ng atin pong sibuyas. Ano po? So malaki din po ang pagbaba ng shelf life. Ibig sabihin, medyo mas maikli ang panahon para tumagal po yung atin pong sibuyas, lalo na po pagka nag-i-storage po tayo at di mo siya maitatago ng matagal dahil mas mataas po yung kanyang water content. So, ibig sabihin, mas madali po siyang mabulok. So, bago po pumasok yung pong ikawalong linggo o yung ikadalawang buwan ng atin pong mga tanim na sibuyas, so dito na po nagsisimula yung mga pangailangan po niya. Yung sa mga pangunahing sustansya na kailangan po nating ibigay. Ibig sabihin, yung pong ating mga inilagay na mga abono, nung una hanggang sa tayo po ay huling maglagay ng abono, dito na po niya tuluyang magagamit. Bakit? Kasi po dito na po siya nagsisimulang maghulog ng laman. Pasyalan po muna natin ang nitrogen. Kapag nitrogen ay kulang, maliliit ang ating mga tanim na sibuyas. Mababa ang bilang ng mga dahon. Tandaan po natin na ang dahon ang nagdedetermina ng ating sibuyas kung gaano kalaki yung kanyang magiging laman. Magiging maaga rin po ang maturity ng ating tanim. Pero kung sobra po, malambot ang ating inaning sibuyas at madaling mabulok. Okay, so kung titignan po natin ang epekto sa ani, ang nitrogen po ay nagbibigay ng magandang suporta sa paglaki ng dahon. So siya po yung nakatutulong para po magkaroon ng maagang bulb formation yung atin pong mga sibuyas at magkaroon din ng magandang maturity period. Sa storage naman po, ang nitrogen, ang calcium at ang boron ay nagbibigay po ng magandang balat ng sibuyas. So nakatutulong din po ito para maiwasan ang cracking o yun naman pong galos pagka po sa pagbuhat-buhat o kaya naman po sa matagal na pagkaka-stock, lalo na po pagka tayo po ay nag-i-storage ng atin pong mga sibuyas. Mas humahaba po yung kanyang buhay at hindi siya madaling nagagasgas. Okay. So, kailangan ng sibuyas ang nitrogen. So, meron po tayong dapat malaman, ano? Meron po tayong dalawang klase ng nitrogen. Ito po yung ammonium nitrogen at nitrate nitrogen. So, ano ba yung pagkakaiba ng dalawa? Ang ammonium nitrogen po, lalo na kapag kasobra, ay nakapagpapababa ng ani. Dahil ito po ay hindi po maganda o sa atin pong aanihing sibuyas. So meron po siyang hindi magandang epekto. At yun naman pong nitrate nitrogen ay hindi siya toxic. Ang pagkain po ng atin pong sibuyas o ang pagkain po ng nitrate nitrogen ay may malaking tulong para po sumama yun pong ibang sustansyang kailangan ng atin pong sibuyas. Kagaya po ng calcium, ng magnesium at po ng potassium. Ano po? So kapag ka po yung nitrate nitrogen ay kinain po ng atin pong halaman, inaakit o naisasama po niya na nakainin din ng halaman yung pong calcium, magnesium at potassium na yan. Ano po?
Ito po yung mga benepisyo ng bawat isa. So, ang nitrate nitrogen po ay nakatutulong sa panahon po ng atin pong sibuyas ay lumalaki at bumubulas. So, ito rin po yung nagiging dahilan kaya po siya nagkakaroon ng mas maganda at mas malulusog na dahon. So, tinutulungan din po nito yung pagkuha ng sustansyang sulfur para po mas maging matapang yung amoy ng atin pong sibuyas at para masuplayan po yung sapat na tubig na pangailangan ng katawan ng sibuyas para po siya ay mas maging matatag sa init. At yun naman pong ammonium nitrogen ay nakatutulong din sa paglaki ng laman ng atin pong sibuyas, lalong-lalo na rin sa panahon ng paglalaman at dun sa kanyang pagbibigay ng magandang dahon. Kaya nga lang po, kapag ka po ito ay naging sobra, ito po ay nakakaapekto dun po sa atin pong sibuyas. Okay, ang paglalagay po ng nitrogen ay kailangang split. Okay, bakit? So mababaw lang po kasi at manipis ang ugat ng atin pong mga sibuyas. At hindi niya kayang kainin ng gulpihan yung pong abonong atin pong inilalagay. So ibig sabihin maraming masasayang. At ang nitrate nitrogen po ay posibleng malits at mas mapapaganda po natin ang epekto ng abono kapag ka ito po ay hindi natin ibinibigay ng minsanan lamang. Sa pag-aabono, tandaan po natin na hindi dapat sumobra ang isa sa mga sustansyang ito. So, ang ammonium nitrogen, ang magnesium at calcium. Isa lang po ang marami dito, mahihirapan pong kainin ang ibang sustansya. So, kinakailangan balanse po dapat. Ano po? Ang nitrogen deficiency. Kung hindi po available ang nitrate nitrogen sa pag-aalaga ng sibuyas, mababa po ang ating ani. Dahil yung ammonium nitrogen na ginamit po ninyo ay hahadlangan na magamit ang iba pang mga sustansya. Kita po natin dito sa isang trial po natin yung pagkakaiba ng ginamitan po ng nitrate nitrogen at ammonium nitrogen. So yung pong ginamitan ng nitrate nitrogen na Nitrabor ay nagkaroon lang po siya ng 60% na class A. Samantalang yung ginamitan po ng ammonium nitrogen na urea ay meron po siyang 51% na class A. So, ibig sabihin, mas marami po yung class A sa ginamitan natin ng nitrate nitrogen. At yung reject po ng ginamitan ng nitrate nitrogen, 6% versus po dun sa ginamitan ng ammonium nitrogen na 16% ang naging reject. Kapag ka po kulang ang phosphorus, mabagal po ang paglaki ng atin pong sibuyas at matagal siyang anihin. Malaki rin po at medyo makapal yung kanya pong leeg. At sa pagbibigay po ng phosphorus sa pamamagitan po ng atin pong starter solution o yung tinatawag po nating teprosin o abono sa unang yugto ng paglaki ng sibuyas, mabilis po ang paglaki nito at halos pare-pareho at pantay-pantay ang kanyang pagsibol. So kahalagahan po tayo ng potassium. So ang potassium po ay natutulong para po mas maging matibay sa pagkalanta sa panahon na natitikag po yung atin pong mga sibuyas dahil ito po yung tumutulong para po sa pag-uptake ng sapat na tubig ng atin pong halaman. Nakatutulong din po ito para po mas maging matibay siya o tumagal siya kapag ka po malamig yung atin pong panahon at yung sapat na sustansya na kailangan po ng atin pong sibuyas sa panahon ng kanyang paglalaman ay malaki po ang nagagawa para po mai-supply po ng atin pong potassium yung mga sustansyang ito. Pangunahing sustansyang kinakailangan po nating maibigay doon po sa ating pong mga halaman para po magkaroon tayo ng magandang ani. Narito po siya. Kung gusto po ninyo na magkaroon ng magandang paglalaman ng sibuyas, so kinakailangan po natin ng nitrogen, phosphorus, calcium, boron at zinc. At para naman po yung sibuyas po natin matapos nating mapalaman, gusto po ninyong makita na ito po ay hindi basta-basta nagkakasakit o kaya naman po mabigat yung atin pong mga inaning sibuyas, kailangan po natin ng nitrogen, phosphorus at calcium. At para naman po makita natin na yung atin pong mga aaning sibuyas ay may magandang hugis, maganda ang kanyang size, o makuha natin yung ipinapangakong itsura ng pong binhi, kinakailangan natin ng calcium, potassium at boron para naman po magkaroon ito ng magandang mga ugat
para po mas marami siyang sustansyang makuha, lalong-lalo na yung inilalagay nating mga abono, kinakailangan natin ng phosphorus, calcium at boron. At para naman po mapaganda yung balat o yung texture ng atin pong mga sibuyas, ganun din yung dahon. Mapanatili natin yung kunat ng kanyang dahon, yung tingkad ng kanyang kulay, at yung aroma o yung mabangong amoy o matapang na amoy nun pong ating mga sibuyas. Kapag ka po siya ay binabalatan na at hinihiwa, kinakailangan natin dito ng sulfur, boron at calcium. At para naman po sa magandang development ng kanyang puno, ng kanyang ugat, ng kanyang dahon, hanggang sa kanyang paglalaman, kinakailangan po natin ng nitrogen, phosphorus, potassium, magnesium, sulfur, iron, manganese at zinc. So ito po yung mga pangunahin at kinakailangang sustansyang dapat nating maibigay sa atin pong mga halaman. So plant nutrition start early o yung tinatawag po natin na basal fertilization. So makikita po natin yung magandang epekto ng maagang pagbibigay ng phosphorus. Sabi natin kanina, ang phosphorus ay nakatutulong para po mas maging malalaki yung puno, mas malulusog yung kanyang dahon, at mas malalago yung ugat. Na kung saan, kung meron siyang malago at buhay na mga ugat, mas mabilis po siyang umabsorb ng sustansya at mas mabilis siyang lumaki. Ano po? So dito po makakatulong ngayon yung paglalagay po natin ng Teprosin. Starting solution po, so kayo po ay nire-rekomendahan po namin na gumamit po ng Teprosin. Ano ba ang laman ng Teprosin? Ang laman po nito ay nitrogen, phosphorus at zinc. At kanina po ay pinaliwanag naman natin sa inyo kung ano ba ang kahalagahan ng tatlong ito. Ang Teprosin po ay isang seed treatment na kung saan mas pinabibilis po nito yung pagtubo ng atin pong mga buto at nagiging sabay-sabay yung pagtubo na to at nagkakaroon ito ng mas malusog na puno at mas makapal na ugat. So paano ba siya gamitin? Meron lang po tayong 10 to 15 ml plus 10 to 15 ml din po na tubig para po sa 1 kilo o 2 lata ng sibuyas. So ilalamas po natin siya ron. Pagka po nakita po natin na basa na po yung sibuyas, yang lang po natin siya ng mga 5 hanggang 10 minuto. Pag tuyo na po siya, pwede na po natin siyang isabog o kaya naman po ay idirect, ilagay doon sa transplanter. Ano po? At kapag ka po tumubo na po yung atin pong mga punlang sibuyas na yan at meron na po siyang edad na 10, 15 hanggang 18 araw, conforme po sa inyo pong nakasanayan, nire-rekomendahan po namin kayo na diligin po ito ng Yara Liba Nitrabor. So ang Yara Liba Nitrabor po, ang kanyang taglay na nutrihino ay calcium at boron, at ang paggamit po na to ay 150 grams lamang po kada po sa 16 liters na tubig. So kapag ka po ito ay idinilig po natin, nilusaw natin sa isang ligador, lagi niyo po tatandaan, pasundan po ninyo ito ng malinis din na tubig para po hindi magkaroon ng pagkasunog sa mga dahon. At yung pong Sintrac naman po natin, inire-recommenda po namin sa inyo na i-spray po natin sa atin po mga punlaan 5 kutsara kada isang tanglod para po mas maging buhay at malulusog po yung ugat ng atin pong mga punla. So narito po ang amin pong crop recommendation po ng Yara para po sa atin pong mga itatanim po na sibuyas. Kapag ka po tayo ay mamumunla na ng atin pong mga sibuyas, bumili po tayo o gumamit po tayo ng Yara Vita Teprosin na nagtataglay po ng mataas na nitrogen, phosphorus at zinc na kung saan nakatutulong po para po meron pong baon na abono yung pong atin pong mga buto matapos po natin silang ipunla. So nakatutulong po ito para po mas maging sabay-sabay yung pagtubo, mas maging malulusog yung puno, mas makakapal yung ugat ng atin pong mga ipupunlang sibuyas. Paano po ito gamitin? Ang Yara Vita Teprosin po, kinakailangan nyo lamang po ng 10 ml na Teprosin. Ihahalo po ninyo ito sa 10 ml na tubig para po ito sa 1 lata ng sibuyas. So kung ang ipupunla po ninyo ay 2 lata o 1 kilo, kung tawagin po ng marami, kinakailangan po ninyo ng 20 ml plus 20 ml na tubig.
Ano po, wag po kayong mag-alala. Yung pong Yarabita Teprosin na yan, matapos ninyong i-mix dun sa ating buto, isipsipin po ng buto yan at kalalamas po natin, yan po ay unting matutuyo. Pero inire-recommenda pa rin po namin na iyang-iyang po natin siya sa sako para po mas maganda yung kanyang pagkakatuyo. Sa lilim lamang po at kapag ka po napansin po natin na tuyo na siya, sa loob ng 5 hanggang 10 minuto, pwede na po natin siyang ilagay sa transplanter kung ide-direct po natin yung ating mga buto ng sibuyas o kaya naman po, pwede na po natin siyang ibudbod kung ito ay ating ipupunla. Kapag ka naman po tayo ay maglalagay na ng abono sa ating pong punlaan, inirekomenda po namin na gamitin po natin ang Yara Liba Nitrabor. Ang Yara Liba Nitrabor po ay nagtataglay po ng nutrihino, nagtataglay po siya ng calcium at boron na kung saan nakatutulong po para mas maging matibay yung po ating mga puno ng ating mga halaman, mas makalago at mas buhay yung kanyang ugat at mas pantay-pantay po yung laki ng atin pong mga punla. Isang ligo o isang sardinas lamang po sa isang ligador o 16 liters na tubig, ididilig po natin siya at pasusundan po natin siya ng malinis na tubig para po hindi masunog yung atin pong mga dahon ng punlang sibuyas. At kapag ka po tayo naman ay nakapagpabunot na, ano po, tayo ay nagpatanim na ng atin pong mga punlang sibuyas, inirekomenda po namin na 3 araw bago po kayo magpataba, mag-spray po tayo ng Yarabita Sintrac. Ano ba ang Yarabita Sintrac? Ang Yarabita Sintrac po ay nagtataglay po siya ng 70% na purong zinc na kung saan nakatutulong po ito para po yung atin pong mga punlang sibuyas ay mas maging handa po siya doon sa paglalagay po natin ng abono. Ibig sabihin, magiging malinis po yung ugat ng ating sibuyas, mas magiging maganda po yung kanyang pagbulas, at lahat po ng ikakarga nating abono 3 araw matapos tayo mag-apply na to, ay nakakasiguro po tayo, nakakainin po ng atin pong halaman. Paano po siyang gamitin? Inirekomenda po natin na magtimpla po tayo ng 50 ml o 5 kutsara lamang po sa isang knapsack sprayer. Hanggat maaari po sana, isolo lang po natin siya ng apply. Mag-a-apply po tayo magang-maga o kaya naman po hapon para po hindi po siya masaktan kung aabutan po ng init. So ngayon, sa paglalagay po ng abono, kung tayo po ay nagbabasal ng pataba, o 12 hanggang 14 o higit pang araw, so nire-rekomendahan po namin kayong gumamit ng Yara Mila Unique 16. Ihahalo po natin ito sa Yara Liba Nitrabor. Sa 1 hektarya po, maaari po kayong magkarga ng 2 hanggang 3 abono ng Yara Mila Unique 16. Ihahalo po natin ito sa 1 hanggang 2 bag na Yara Liba Nitrabor. At ang paglalagay po ng abono na ito, hanggat maaari po sana, magpatubig po muna kayo. Pagbaba po ng tubig, sanap-sanap na lang yung pong atin pong pitakan, saka po natin siya i-apply. Ano po? At yung susunod po nating pag-a-apply, yun pong tinatawag nating side dress sa 22 hanggang 24 days po matapos kayo magpatanim. So ganun pa rin po, gagamit pa rin po tayo ng Yara Mila Unique 16 at haluan pa rin po natin siya ng Yara Liba Nitrabor. Ano po? O 2 hanggang 3 bag ng Yara Mila Unique 16, 1 hanggang 2 bag po ng Yara Liba Nitrabor. At kapag ka ito naman po, ang atin pong mga sibuyas ay umidad na ng 28 hanggang 30 dias o 35 dias, inirekomenda po namin na mag-spray po kayo ng Yara Vita Magtrac. Ang Yara Vita Magtrac po ay purong magnesium. Ito po ay nakatutulong para po dun po sa halaman po natin para po mas maging makunat yung kanyang katawan, para po maiwasan po natin yung pamimilipit, yung pong tinatawag po natin na pag-i-spaghetti, na kung saan pangkaraniwang na nararanasan po ng atin pong mga sibuyas, lalo na kapag ito po ay kargado na po ng pataba at bigla pong umulan, makulimlim, hindi po natin inaasahan, biglang umulan. So yung po atin pong mga halaman, unti-unti po natin nakikita yan, ibig na po niyang mamilipit. So ang tinatanim po natin ay sibuyas po na pinaglalaman, hindi po sibuyas na pinanglalagay po sa mami. So kaya po inirekomenda namin na mag-apply po tayo ng Yara Vita Magtrac. Ito po, ang timpla po na to ay
ay 40 to 60 ml kada po 16 liters ng tubig, at ito po pwede po natin siyang isabay sa mga fungicide at sa mga insecticide na pangkaraniwan pong ginagamit po natin. At kapag tayo naman po ay magta-top dress na, ano po, sa panahon na kinakailangan na po nating bigyan ng huling pag-aabono yung atin pong sibuyas, kung 30 to 35 man po yan o higit pa na araw dyan, yung inyo pong practice, nire-recommenda po namin na gumamit po kayo ng Yaramila Winner at hahaluan pa rin po natin ng Yaraliba Nitrabor. Bakit po ba Yaramila Winner yung ibinirekomenda po natin? Ang laman po ng Yaramila Winner po natin ay meron po siyang taglay na nitrogen, phosphorus, potassium na nitrogen na 15%, phosphorus na 9% at meron po siyang 20% na potassium. Ang mainam po sa kanya, mas mataas po yung kanyang potassium na kung saan inihahanda po natin yung atin pong sibuyas doon sa kanyang paglalaman o tinatawag natin na bulb formation. So ang atin pong Yaramila Winner ay may taglay pong magnesium. Meron din po siyang manganese, meron po siyang sulfur, meron po siyang boron at zinc. So nakatutulong po yan. At malaking bagay po yan para sa panahon ng paglalaman ng atin pong sibuyas. At yung Yaraliba Nitrabor po natin na kung papansinin po ninyo, lagi po niyang kamix. Ano po? So kinakailangan po nating maglagay ng 2 hanggang 3 bag na Yaramila Winner, 1 hanggang 2 bag po ng Yaraliba Nitrabor. Conforme po yan. Pangailangan po ng inyo pong halaman. Kung nakita naman na ninyong maganda na, mula po doon sa huli ninyong inilagay, pwede kayong mag-adjust. Kung kinakailangan 2 mila lang ng Winner at 1 Nitrabor, okay lang po yon. Wala po tayong problema ron. Ano po? So, pero, continuous pa rin po yung pag-a-apply natin ng Yarabita Mag-Track. Ano po? So, mula po sa 28 days hanggang sa 35 days hanggang sa mga susunod na mga araw po ng atin pong sibuyas, huwag po nating pababayaan na hindi tayo makapaglalagay ng Yarabita Mag-Track dahil critical pa rin po yung panahon na yan ng atin pong mga sibuyas. Dahil minsan, hindi inaasahan, bigla pong umuulan, baka po magkaroon ng problema yung ating pananim. Ano po? At sa panahon naman na naglalaman na po yung atin pong sibuyas, ano po? Ito po nasa edad po ng 45 days hanggang sa mga susunod na mga araw. So nire-recommenda po namin na mag-apply po tayo ng Yarabita Bortrac at Yarabita Caltrac. So ang Yarabita Bortrac po at Yarabita Caltrac ay mga solong sustansya na kung saan ang Bortrac po nakatutulong para po mas maging mabilis yung paghuhulog ng laman ng ating sibuyas para po magpare-parehas po yung kanyang maging laki at kung gaano po kalaki yung leeg ng ating sibuyas, masigurado po natin na siya ay magiging laman lahat. At yung Caltrac naman po, tinutulungan po nito yung pong Yarabita natin na Bortrac para po yung atin pong sibuyas ay mas maging siksik, mas makapal yung balat para po kapag ito pong lumalaking laman ng sibuyas na to ay hindi basta-basta mapasok ng sakit at tumagal po siya sa storage. Ano po? So para po sa inyo pong mga kaalaman, mga minamahal po naming mga taga-subaybay, kung ang atin pong mga lupang tinatamnan ay mabilis pong matuyo yung tubig, hindi po namin inirekomenda sa inyo na ikarga po ito ng minsanan. So pwede po natin siyang i-split. Kagaya nung paliwanag natin kanina, pwede po nating i-split pa yung atin pong paglalagay ng abono. So tuwing tutubig po tayo, paglubog ng tubig, pwede po nating ipitik yung ating abono. Susunod po uli, kung tutubig uli tayo, pwede po uli nating laglagan ng kombinasyon po ng abono po natin. Hindi nyo kinakailangan ikarga ng gulping marami. Ano po? Dahil yung tubig po, kung mabilis lumubog o buhanginin yung ating tatamnan, mas maganda po na di baling unti-unti na madalas yung atin pong paglalagay ng ating abono. Okay. So dito po natatapos yung pong atin pong rekomendasyon para po sa pagtatanim po ng sibuyas. At kung meron po kayong mga katanungan ay huwag po kayong mag-atubili na magtanong at bibigyan po namin itong kalinawan. So si Sir Marcelo, Sir, baka po meron po kayong maidadagdag. Ibinabalik ko na po sa inyo yung pagkakataon. Okay, maraming salamat Marlon. Medyo mahaba-haba yung iyong ginawang presentation na yun, pero very, very informative naman. Okay, so bago tayo po pumunta doon sa ating talakayan, yung mga question and answer portion,
nais ko muna pong sabihin ulit sa inyo yung ating quiz for the day. Okay, anong Yaravita product ang pwedeng gamitin as starter fertilizer sa pagtatanim ng sibuyas? Ulitin ko po ulit, anong Yaravita product ang pwede nating gamitin as starter fertilizer sa pagtatanim ng sibuyas? Okay, pwede na po kayo magbigay ng sagot. Ilagay po ninyo doon sa comment box po ng Yara FB page at mamimili po kami ng unang 5 na sasagot po dito. So, sa punto pong ito, i-open ko na po yung floor natin doon sa ating question and answer portion. Okay, handa na ba kayo, Marlon, Josh? Hello sir, magandang hapon po ulit. Okay. Mag-iintay lang ako ng katanungan na medyo mabagal yung ating internet dito sa dito sa kinatatayuan namin ni Jerome. Ito, wala pang pumapasok na katanungan ngayon eh. Okay, kamusta ang panahon ngayon dyan na Diyos, dyan sa inyo? Mainit o maulan? Hello sir, magandang hapon po. So ngayon po ay medyo nagkukulimlim, ilang araw na pong nag-aambon tuwing hapon. So ulan-init po ngayon sir dito sa Occidental Mindoro. Okay, kamusta yung preparasyon para doon sa pagtatanim ng sibuyas? Kasi alam ko, nababalita ko ngayon na marami na raw nagpapareserba ng mga buto para doon sa sibuyas. Diyan ba sa lugar ninyo meron ka na nakikitang or may mga nababalita ka na mga aktibidad na ginagawa ng magsasaka para doon sa maagang pagtatanim ng sibuyas? So meron na po sir akong napansin sa parting Sablayan po na isang barangay na nauuna tuwing panahon nagsisibuyas. So meron na po akong nakikitang pupunla ng sibuyas ngayon dito sa amin. So ilan pa lang naman po so far. So magsisimula po yan. Mga October to November po talaga po yung pagsisimulang punla dito sa amin sa Occidental Mindoro. Okay. Kasi alam mo naman yan, unahan talaga yan eh. Kaso medyo malaking sugal yan kasi alam natin itong Oktubre, dyan pumapasok yung kalimitan bagyo, malalakas na ulan. Kapag minalas ka, nasabong ka ng ulan, malaking posibilidad na umulit ka ng pagtatanim. Sa iyo naman Marlon, kamusta yung iyong naobserbahan diyang preparasyon tungkol sa pagsisibuyas po ngayong darating na planting season? So magandang hapon po ulit sa inyo lahat mga kaibigan. Ano po? So dito po sir sa Nueva Ecija, marami na pong mga bumibili ng mga buto. At dito po sa parte po ng Bungabon Nueva Ecija ay marami na pong naggagayak po ng kanilang mga pagpupunlaan at saka po pangkaraniwan dito yung dederekan. Siguro po mga hanggang katapusan po ng September o unang linggo ng October kapag kahugan itong naging maganda yung panahon kasi po medyo umuulan po rito pero hindi madalas at ang ulan po rito parang puro hapon lang. Kung magpapatuloy po na maganda po yung panahon baka po makapaglaglang na po kami hanggang katapusan. Okay. Papasok na tanong pero gusto ko lang munang ulitin ngayon yung tinatawag nating starter fertilizer kasi importante ang paglalagay ng starter fertilizer kapag ikaw ay nagtatanim ng buto ng sibuyas. Bakit? Kasi mapapansin mo kapag nagtanim ka ng buto ng sibuyas, meron diyang nahuhuli, merong nauuna. Ang layunin ng tinatawag nating starter fertilizer, dapat kapag nilagyan mo noon, halos uniform magiging paglaki niyan. So magge-germinate yan ng halos sabay-sabay, magiging makikita mo sa bukid, halos pantay-pantay ang bukid niyan. Ano yung advantage niyan kapag kaganyan yung stand ng sibuyas mo? Okay, number 1, una, kasi sinabi natin, ang kailangan maganda yung weed control. So, ang ginagawa ng mga farmer dyan, nag-i-spray sila ng herbicide. Kung ang iyong mga seedling ay hindi pare-pareho ang laki, meron kang nagsisimula pa lang, meron ka ng 3 yung dahon, diyan ka makakakita ng mataas na mortality kasi yung stage ng sibuyas na kasisibol pa lang noon, maaring tamaan yun ng tinatawag nating phytotoxicity ng herbicide. Pero kung halos pare-pareho yung tangkad niyan, malalaki yan, yun, may baon yan na kakayanan para maiwasan yung herbicide toxicity. Okay, tandaan lang po natin yun Basta kailangan po natin magtatanim na tayo ng sibuyas. Ang aming nire-recommenda po dyan,
gumamit po tayo ng tinatawag nating Teprosin kasi yung Teprosin NP-Zinc, yan po yung tutulong para mabilis ang pagkapal ng ugat at alam naman natin kung mabilis makapal ang ugat, diyan kumakain yung halaman, mas makakakuha po ng magandang sustansya yan para makatulong, mabilis lumaki, mabilis tumangkad, suma total, mabilis yung pag-arangkada. Okay, mayroon ka bang masasabi diyan, Josh, tungkol diyan sa mga practices tungkol dito sa yung unang pagtanim? Yung observation ninyo doon sa nakikita ninyong pag itinanim yung tinatawag nating mga seeds ng sibuyas? So dito po sa amin, sa practice po dito sa amin sa Occidental Mindoro, so kalimitan pong ginagawa ni farmer ay bago nila ipunla si buto ng sibuyas, so nag-aano po sila naglalagay po sila sa buto nung pang-amag para daw sa ganun po ay may laban po doon sa amag sa lupa o kung makain na bakterya sa lupa para iwas sa mabawasan yung bilang po nung punla. So nung nakarang taon po, nagpa-practice na rin po kami dito nung inuutay-utay ko na rin po yung paggamit ng Teprosin para doon sa ating sibuyas. Para so sa ganun po ay maganda yung panimula natin sa pagsisibuyas. Yun. Okay. Maraming salamat. Tama yun. Kasi yung sa seedbed pa lang o yung unang yugto ng paglaki, dapat protektado ka na doon ng tinatawag natin ng mga fungus o ano yung soil-borne disease na pwedeng umatake sa sibuyas mo. Dapat meron ka ng protection doon. At kapag meron kang makikitang first sign ng disease, meron ka na dapat na ilalagay doon ng mga fungicide. Marami yung fungicide na yun na pwede mong ilagayan. Mamimili ka na lang doon kung ano yung naaangkop doon sa nakikita mong sintomas. Kasi iba-ibang sintomas doon ang makikita mo kapag ka po ibang fungus ang umatake doon sa sibuyas mo. Pero ang kagandahan po noon, meron kang protection as seedling pa lang, nandun pa sa seedbed, at meron ka na nakahandang protection the moment na makakita ka ng senyales na merong fungus o sakit yung iyong nakatanim na sibuyas. Okay? So, Hello, sir. yes sir. Hello, Sir Marcy. May dagdag lang, sir, ako. Okay? Apo. Pagka po yung mga kaibigan po natin na mga mamumunla ng sibuyas, lalong-lalo na po doon sa mga bago pa lang nagagamit po na to, yung pong 10% po natin, kung mabibili po ninyo ito sa atin pong mga suking mga agri-supply, ito po ay nagkakahalaga lamang po ng 200 piso. So ito po ay 150 ml at sapat po ito para po sa 15 lata po ng sibuyas po natin. Ano po? Ang mainam po rito, kung kayo po ay mabibili, wag niyo pong panghinayangan. Kung ang ipupunla lamang po natin mga 4 na lata o 2 kilo, bibili kayo ng Teprosin, sobra. Kasi magagamit nyo lang po 2 takip. May takip po yan, o 40 ml. So may matitira po tayo rito na 110 ml. Itabi nyo po yun, pwedeng magamit pa po natin yan kapag po tayo ay nagpabunot na po ng atin pong mga punla. So yung pong natira po natin na yon, alugin lamang po nating mabuti. Pwede po natin siyang timplahin doon sa timba na maliit. Lagyan po natin ng tubig. At pwede po natin siyang gawing sausawan po ng ugat bago po tayo magpatanim. So pangkaraniwan naman sa mga farmer, pag pinabunot po natin yung ating mga punla, bago yan ipatanim kinabukasan, kung hindi sabayan, ipinapatayo natin yan at binabasa natin para hindi po malanta. Ano po? Pero yan po, pwede po natin siyang gawing sausawan ng ugat bago natin siya ipatanim. Siya pa po yung sustansyang ma-absorb ng ating pumpunla bago natin siya ipatanim dun sa atin pong mga linang. Ano po? Okay, tama-tama yun, Marlon. Abot kaya ang presyo niyang Teprosin NP-Zinc, pero ang epekto niya talagang masisiyahan ka. So, yan lang po. So, sa punto pong ito, wala pa ako nakikitang katanungan. Itutuloy ko po yung ating presentation. Okay? Salamat, Marlon. Salamat, Diyos. Pwede na kayo magpaalam bago ako mag-continue. Marlon? Sige po, maraming salamat po, Sir Marcy. Maraming salamat po sa atin pong mga tagapakinig. At kung sakali man po na may mga katanungan po kayo, lalong-lalo na po rito sa Nueva Ecija, sa presentation ko po kanina ay nandoon po yung akin pong pangalan at mamaya po pagkayari po bago tayo maghiwa-hiwalay ay iiwanan po ni Sir Marcy yung ating pong mga contact number at kung kailangan niyo pong magpa-assist o kaya naman po ay kinakailangan po ninyo na magpatulong para po sa inyo pong pag-aalaga po ng sibuyas, ay wag po kayong mahiya na kontakin po kami at
kayo po ay amin pong pupuntahan kung kayo po ay nadirito lamang sa amin po mga area. At kung kayo naman po ay nasa ibang area na hindi po namin nasasakop, meron po kaming mga kasamahan na pwede pong mag-assist po sa inyo sa inyong mga lugar. So yun lang po at marami pong salamat. Okay, Josh, ibigay ko sa iyo yung floor. Ayun. Magandang hapon po. So katulad po ng sinabi ni Sir Marlon, so nandito lang po kami, handang tumulong, mag-assist. So kung meron po kayong katanungan, ay maaari pong tumawag o mag-text. Ano po, so sa lahat po dito sa Taga-Occidental Mindoro, kung kayo po ay gagamit ng Yara, huwag kayong mahiya mag-text o tumawag sa akin para po kayo ay may guide namin sa tamang pag-aabono. Dahil sa Yara, angat po tayo. Okay, maraming Diyos. So ngayon po, kayo po ay inaanyayahan muli na kami ay i-follow sa Yara Philippines Facebook page. I-like po ninyo ito, i-follow nyo kami, i-share nyo po kami kasi gusto po natin yung aming mga inididiscuss dito, marami po ang makapakinig at makapanood. So yan po, bumisita po kayo, inganyohin po ninyo yung inyong mga kasamahan na pumunta po doon sa Yara Philippines Facebook page. At saka mayroon na rin po kami ngayong YouTube page. So yung mga ginawa po naming mga FB live screening, kagaya po nito, mahigit 30 po na po yun nandun po sa aming Facebook page. Kaya puntahan po ninyo yon at doon po ninyo makikita, pwede ninyong balik-balikan yung ating mga nakaraan na mga presentations. Okay po? Ngayong 2020, ang Yara Fertilizer po, ang Yara po, yan ay nagse-celebrate ng 115 taon anibersaryo. So 115 years of service sa agriculture po. So bilang pasasalamat po at pagbibigay puri doon sa ating mga magsasaka, mayroon po kaming mga nakalaan na mga programa para po dyan. Kayo po ay inaanyayahan naming bumisita doon sa inyong mga suking tindahan para po makita ninyo or makuha ninyo yung tinatawag nating regalong diskwento. Okay. Yan ay nagse-celebrate ng 115. Ganun din po, iniingganyo pa rin po namin kayo na sumali doon sa ating vlog contest. Ano po ba ito? Simple lang po ito. Yung mga farmers po na merong magandang experience tungkol po sa paggamit ng Yara Fertilizer, mayroong mga magandang naging improvement sa farmer sa tulong po ng aming mga kasamahan. Iniinganyo po namin kayo na i-record ninyo, gawin ninyo ng video po yan at yan po, i-post po ninyo dito sa aming Facebook page para po malaman ng lahat. Ilagay lang po ninyo kung saan kayo galing, anong lugar kayo, tapos ano pong pangalan ninyo para po yan ay magiging entry ninyo. Okay, 30 seconds hanggang 1.5 minutes lang po. Isa't kalahating minuto lang po ang aming kinakailangang video. Ang patimpalak pong ito, nagsimula po ito ng July 1, pero ito po ay aming in-extend. Matatapos po ito sa September 30. At ang drawing of winners po, malalaman natin kung sino mga magwawagi ay sa October 4, 2020 po. Okay. Ano po yung ating makukuhang premyo kung sakaling tayo po ay sumali dito? Okay, sa bawat teritoryo po, mayroon po tayong inaasahan na 70 winners. Sa bawat teritoryo, merong 5 mananalo. So ang mapapanalunan po niyan, isang sako ng Yara Mila or isang sako po ng Yara Liva. Doon naman po sa regional winner, meron po tayong 4 dyan. At ang mapapanalunan po, bawat region, tigi-tigisa po yun. Ang mapapanalunan naman po doon, 3 sako ng Yara Mila or 3 sako ng Yara Liva. Mamimili po kayo kung ano po yung inyong gusto. At yung overall winner po natin, national po, yun yung magiging outstanding po natin, yung nalo, pinakamagandang video. Yan po, mananalo po yan ng 10 sako po ng Yara Mila o kaya Yara Liva. Mamimili po kayo kung anong gusto nyong gamitin, ang kuhanin. Yara Mila po o Yara Liva. Okay. Every Friday, kami po ay mayroong ginaganap na kwentuhang pambukid. Ito po, kwentuhang pambukid po ito. Kaya kayo po sa mga darating pang mga araw po, tuwing Biyernes, 1:00 hanggang 2:00, inaanyayahan ko po kayo na makibahagi dito sa ating kwentuhang pambukid. Marami po kaming isi-share sa inyong mga impormasyon na alam ko po makatutulong sa larangan ng pagsasaka kahit po anong tanim ninyo. Itong darating pong susunod na Biyernes,
ang nakahanda po namin dyan ay sa pagtatanim po ng tabako. So, doon sa mga tobacco growers, yan po, asahan po ninyo na meron kaming nakahandang programa para po sa inyo sa darating po na Biyernes. Okay, maraming salamat po at ako po uli si Marcelo Espiritu, Senior Agronomist ng Yara Fertilizer. Buong puso nagpapasalamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong hapon ito dito sa talakayan natin ng crop nutrition po sa pag-aalaga po ng sibuyas. Magandang hapon po ulit at maraming salamat. Muling sisipol ang panibagong taon. Tayo pa rin ang magkakasama. Sa bawat unos at hamon, tayo pa rin ang magkasangga. Ito ang kwento. Ang inyong ani ay ani ng sambayanan. Sa inyong kabayanihan, para sa masaganang bayan. Kwento ng pagsulong. Kahapon, bukas, ngayon, hindi kami magsasawang magbigay bugay at sa mga susunod na henerasyon, pasasalamat ay aalay. Kwento ng pagsalubong. Sa bawat pagsisikap, katapat ay hinaharap. Uusbong ang bayang progresibo, kaya kami ay saludo sa inyo. Saludo sa mga magsasaka. Kasama ang Yara, aangat ka. Katuwang ang Yara, aahon ka. Ito ang panatang makayara na patuloy na isusulong ang Pilipino magsasaka. Mabuhay ka. Ay para sa mas magandang buhay.